parang alam niyo hindi na kayo kailangan lumayo kahit saan kasi may bus stop na dito, may mga bus terminal dito. Makati Med. Ito, Makati Med. So sabi ng isang babae, doon ka na lang kasi ito yung words niya. Doon ka na lang kasi tatlo kaming babae. Kayong nakaupo sa 17 ha, ABC. Tapos friendly staff. Red Planet. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog. Good morning everyone. It's Sunday. Have a blessed Sunday to all of ya. Pero hindi ko sure kung Sunday ko to ma-upload basta Sunday ngayon. And nandito pa rin tayo around Araneta City. And ano bang gagawin natin dito? Anyway guys, ito pala, just so you know, every Sunday kapag mag-i-stay kayo dito around Cubao, sa Aurora Boulevard, even sa Red Planet, sa Novotel at kahit saan pa, every Sunday morning guys from 6 a.m. to 9 a.m. yung palibot, basta within Araneta, sila, merong free fun run, parang ganon. So you can just run, ganon. Ay, umaambon. Bayan, blessings ulit. Okay, so wait lang ayan, umambon na. Wala yung ating wala yung tripod ko, kaya kamay lang to. So anyway, marami nag-fun run dito. And libre lang walang competition. Parang makikisali lang kayo sa mga run club dito within the area. And dito tayo natigil sa ano bang building to? MMC Hospital ata to. Makati Med. Ito, Makati Med. Yun lang yung nakita ko. Yan, it's raining. It's raining in Manila, hindi kami nilalamig. Charot, napakita ko sa inyo. Ayan. Ito guys, is Ali Mall. Ayan, Ali Mall. Si Aling Mall. Makati Med. So dito daw naglibot. Actually ililibot ko kayo dito. So yan, ito ang Ali Mall guys. Kung familiar na kayo dito, na taga Quezon City kayo, mga batang 80s, 90s pa yan, no? Pero in fairness naman, nagbago na siya. Tapos ito ang SM Cubao. Sige, mamaya na tayo tawid. Patila muna tayo. And alam nyo ba guys, kapag nagstay kayo dito within Cubao, Aurora Boulevard, mga ganyan, ay nako, parang alam nyo hindi na kayo kailangan lumayo kahit saan kasi may bus stop na dito, may mga bus terminal dito, may mga jeepney dito, may mga terminal dito going Pasig, tapos may Ali Mall, may SM Cubao, merong Gateway 1 Mall, Gateway 2, may Kia Theater, may Smart Araneta, tapos may Farmers, may napakalapit na yung MRT, LRT, as in parang nandito na lahat. Actually ang Cubao guys parang ni-rebranding na siya into Araneta City, ganon. Pero syempre mas kilala pa rin yung Cubao. And then nandito yung Novotel, which is palagi tayo doon, di ba? Dahil katabi ng Novotel yung Smart Araneta. Then may connecting ngayon sa Ibis Styles Araneta City. Mulan pa rin. Bakit wala tayong payong? Hindi ko dala yung payong natin. Raining in Manila, hindi ka na nilalamig. Tama ba yung kanta ko? Parang pili ko naman dadaan lang kasi tignan nyo, lumiliwanag dito. So actually guys, ang gagawin ko ngayon is naghahanap ako ng breakfast. Pwede tayo mag-Chowking, pwede tayo mag-Jollibee, pwede tayo mag-McDonald's. Pero mamaya may dadaan na tayo kasi dun lang sa mismong accommodation natin sa Red Planet, sa labas, may nagtitinda ng pandesal, 5 piso. Buti na lang, nakatawid na rin ako kasi itignan nyo, biglang umulan. So mamaya na lang, siguro nandun pa naman siya. And currently it is 7:35 a.m. Tapos mag-check out na lang tayo ng maaga guys, siguro mga 9 a.m. or 10 a.m. Kasi sobrang lapit lang naman ng bahay namin dito, di ba? Pero dala ko naman si Diana. Tapos ayun lang, magkwentuhan lang tayo, mag-rant lang ako guys. Magbe-vent out ako kasi for sure, pag napanood nyo to guys, kakagaling ko lang sa isang travel destination na naman, international. Pero hindi ko pa sinasabi kung saan. Pero for sure yung iba sa inyo kasi alam na ang daldal eh. Pag pinagkatiwalaan ko kayo guys, kung nasan ako, huwag niyong i-comment sa mga huwag niyong i-comment sa mga Facebook post ko ha.
Kasi guys, lahat yan ha, lahat ng travel vlogger, as in ha, 100% confirm to na hindi namin kayang mag-upload ng real time. Like, kunyari, nandito kami sa Thailand, parang ganon. Tapos within the day, yung binalog namin, edit namin, tapos upload para real time. Hindi po ganon, okay? Ito, makinig kayo ha. Either 1 week late upload na kami or 2 weeks, ganon kami. Kasi syempre, usually, ang ginagawa namin, iniipon muna namin lahat ng content namin. Nagba-vlog muna kami lahat. Then pag uwi namin sa Pilipinas, doon lang kami nag-i-edit. Ganon. Kasi mahirap guys mag-vlog tapos mag-edit at the same time. Kasi mapupurnada yung pinaka-content mo within the day. Masasayang yung oras mo sa kaka-edit. Kunwari, nag-vlog ako ngayon tapos i-edit ko rin today. Di wala na akong gagawin kasi nakafocus lang ako sa edit. So ganun siya. That's the reason why na hindi rin namin nilalagay yung parang specific date kung kailan kami nandun, okay? Kasi bawal. Hindi, joke. Bali, kasi medyo late na siya, hindi siya real time. Kaya kayo dyan, kapag sinabi ko kung nasan ako, huwag kayo maingay. Katulad ngayon, weekend ngayon guys, every weekend lang talaga tayo nakakagala. So last Monday morning, nakauwi na tayo from our destination, pero ayoko na kasi patagalin. Gusto ko lang mag-rant, okay? Gusto ko lang mag-vent out mamaya. Pero mamaya na yun. Maghahanap muna tayo ng pwedeng kainan. Ayan, wala na. Okay, dumaan lang sa Tagayulan. So mamaya maghahanap lang tayo ng pwedeng kainan, okay? Tara, tawid lang tayo. Ayan, kasi sinarado na lang yung daanan dito. Bawal. Kasi nga, may nagjo-jogging. Umulan pa. Ayan, hindi na. Thank you Lord. Dumaan lang. Sabi ko si G, ayun o, kita agad o. Yung araw. Ay, yung sky. Bawal. Hanggang ano oras kuya? Sayang gas mo yan. Ay, hanggang ano oras jogging? 9 po. 9. Ang dulas nung ano. Ang dulas nung pedestrian ha. Napahiya pa ako kay kuya. Ayan sa bawal ha. Bawal kayo guys. Parang hindi ko alam kung may fine. I don't know. Basta may naninita naman ng mga mga security guard ng mall. Ayan oh, actually oh, bukas na sila. Aga-aga may nagharutan na. Aga-aga ha. Anong oras na ba? 7:40 may naghaharutan sa Chowking ha. O ito bukas na yung Jollibee. Jollibee? Actually pwede nga. Mag-Jollibee kaya tayo. Ayun o, nasa Ali Mall tayo guys ha. Tapos may Goldilocks, may Hapshan. McDonald's na lang. Medyo marami ng tao. Pero mas masarap actually ang ang breakfast sa Jollibee. Ha! Nagdadalawang isip ako. Wala, medyo maaraw na, ang init. Sige nga, Jollibee na nga lang tayo. Check ko lang ha. Sige na nga, dito tayo. Ay, marami pa palang pesto. Sige. Doon tayo. Ay guys, masarap ang tuna pie dito. Tikman natin. Ang alam ko Nagtutuna pie tayo. A few inches later. Ay, ang bilis naman. Wait lang ha. May tuna pie pa. Opo. Pa 5 minutes lang po. Thank you. Dapat pala na gano'n na lang ako. Nag-breakfast buffet tayo sa Novotel. Para worth it, no? Kasi pag nag-breakfast buffet ako doon, tapos pag isa lang ako, parang 25% off. Tapos pag dalawa, 50% off ata. Parang gano'n natin yung privilege ko. French fries, chicken spaghetti, plus tuna pie. Parang lunch, no? O kaya dinner. Madami kasi kumakain dito guys dahil marami call center dito sa within Cubao. Ay sige guys, tapusin ko lang to. Tapos doon na lang tayo siguro sa room natin magkwentuhan para medyo tahimik. Maingay kasi dito. Tsaka mainit. Parang gusto ko na i-take out to. Doon ko na lang kainin, no? A few moments later. Hey guys, tinake out ko na lang yung acting tuna pie. Tagal. Itong Jollibee na to. Minsan na nga lang ako bumisita sa inyo. Char. Sabi niya, sino ka ba? Si Jollibee. Hindi na tuloy bida ang saya. So ayan, masarap yung tuna pie. Lalo na pag bagong luto. Okay lang na willing to wait kasi bagong luto naman. Huwag na tayo marte. Ay, umaambot na naman ano to. Ligo na lang tayo pagdating. Pagbalik, pag-uwi. Ay, tapos papakita ko sa inyo pala. Parang ano nga to, tour. O, diba? Virtual tour within Araneta, Cubao.
Ito, alam nyo ba, ito yung sinasabi ko sa inyo na bus terminal. Nakikita ko Novaliches, may Rosario. Ayun na, malabo na mata ko. Marami yan guys, hilera kung gusto niyo yung check. Tapos ito dati yung carnival. May parang mini peryahan dyan. Tapos nasunog. After masunog, ang ending, condominium. Ito naman, itong part na to, dati itong Shopwise. Like, yung sa loob nito, may Shopwise dyan. Pero, lumipat na yung Shopwise sa loob ng Gateway 2 Mall. And then, naging carnival na rin yan sa loob. Pero itong mga nasa gilid niya, nasa labas ng mga establishments, yan pa rin yun, mga kainan, may ito, may music audio solutions. Tapos, katapat niya guys, yung SM Cubao. May magjowang nahagip ata nung camera ko. Tapos si tatay lumayo. Huwag kasing pagjojowa ng bagets, malalaman ni Mrs. Charot lang. Ayan, syempre hindi natin sasama yun. Na-share ko lang ha. Alright, talagang tinur ko kayo dito ha. Oh guys, may Wendy's dito. Grabe. Ano yan guys, nung high school, parang alam mo yun, isang linggo kailangan kong ipunin yung, kailangan mag-ipon ako, like tira-tira sa tira sa baon ko para makapag-Wendy's lang ako. Okay, so again, SM Cubao. Ito guys is the Cyber Park 1. More on ano na yan, call center. May Starbucks dyan. Ay, sabi guys, may mga itsuring Starbucks dyan. Like yung mga yung mga barista. Check natin. Tapos Anytime Fitness. And then Telus. Ayun, mga call center. Check natin kung totoong gwapo. Tapos may Taco Bell. And then guys, ito na yung Novotel. Oh. Diba? Sige, pamaya tayo dito. Punta muna tayo sa Starbucks. Mag-Starbucks na tayo. Ay, doon na lang tayo magkwentuhan sa Starbucks. Pawis na ako. Gundo oh. Hindi pa tapos ang Pwede ba tumawid? May kasi, may nakaharap pa dito. Hanggang 9 o'clock. Eh ano pa lang? 8:18. Oh, tawid na daw. Pwede na. Bukas na ba? Ay, bukas na. Pag ito, ako, saan ko nakita yun? Meron tayong outside food. Open na ba? Open na? Morning. Open na po? Thank you. Ay, saktong 8. Good morning. Dito na lang tayo. Kasi malamig. Hello. Isang ice caramel macchiato. Size po. 20 na lang. For your visit. Yes po. Anything else po? Yun lang. Then name na lang po for call mo. Mark. Inform ko na lang sila Sir Mark na our stalls lang po din. Naka-for viewer tayo. Okay lang. Willing to. Naka-open nyo lang, no? Like 8. Yung Mekos natin. Remember nyo yung nangyari sa Boracay, di ba? Hindi ko nalasanin, para hindi ko nahalo. Minsan nga, kapag dito tayo mag-stay sa Novotel, magja-jogging nga kami dito ng umaga. Like, iikutin mo lang yung dating Shopwise na building. Ayan, ito na nga. Ay, wait lang, maganda ba dito? Or, ayan, mas maganda dito, yung lighting. Dapat, marunong na kayo sa ganyan. Ayan, okay na ito ganito. Ganito na lang ako magkukwento. Huwag natin kakainin ito dito. Nakakayan. Masarap yung tikla. Hawakan ko na nga lang. So ganito, mag-vent out ako ha. Kasi related naman to sa travel. Like, alam nyo ba, kakauwi ko lang nung Monday morning. Like sa Philippines. Ito guys, tip ko sa inyo, if ever may naghahanap kayo ng flight pabalik ng Pilipinas, like from other countries going back to the Philippines, yung arrival ninyo mismo, yung time ng arrival nyo, huwag kayong pipili ng arrival na may between 5 a.m. to 9 a.m. siguro. Kasi well, hindi ko alam kung pare-pareho naman araw-araw, but napansin ko, OA ang tao. Like, ang daming flight na dumating. And then, grabe yung tagal nung mga bags mag-claim. Like, walang problema sa sa immigration kasi mabilis. May automated machine, meron ding manual. So, sa manual tayo palagi. Mabilis lang naman. Alam mo yun, bakit ganun, no? Kapag nag-arrive tayo sa ibang bansa, kahit gaano kalayo yung lalakarin natin, makarating lang ng immigration, parang okay na okay sa atin. Pero kapag dumating tayo ng Pilipinas, like maglalakad tayo from gate all the way to immigration, nagreklamo tayo, no? Kasi parang, hi, back to reality, Pilipinas na naman.
Tapos, ayun, yun yung napansin ko. Ang daming yung kasabay na flight. So, ang tendency, ang dami tuloy bags na inuuna. Like, parang ganon. Siyempre, ano yan eh. Parang, kung sino yung unang dumating na flight, yun yung ibababa nila una, di ba? Ang dami as in. Tapos, yung mga tao nagagalit na kasi nga, ang tagal-tagal ng bag. Ito pa, ito. Ikukwento ko, guys. Ito, kay Cebu Pacific. Okay, galing ako sa isang bansa, di ba? Pauwi ng Pilipinas. Pagdating namin sa flight, like, during the, boarding na. So, nakaupo na yung iba. Sa harap ko, may nag-iisang lalaki. Pareho kaming window seat. Ito para sa mga Pinoy ito ha. Tapos, may dumating na 3 babae na magkakasama. Yung 2 babae, katabi nung isang lalaki, nag-iisang lalaki pa lang sa harap ko. Tapos, yung isang babae nasa kabilang side, mag-isa lang. Pero window seat pa rin. Alam mo ba ganito sabi nung 3 babae? Doon ka na lang sa hindi siya nakikiusap, guys. Ay, mga Pinoy kayo. Nabubisit ako sa ganun. So anyway, going back. Sabi ko naman, pwede doon ka na lang sa upuan ko, yung isang babae, yung kunyar, yung siya yung nakahiwalay. Sabi ng lalaki, hindi po. Ayoko po. Ganun. Which is, that's your rights kasi, guys, kapag nag-book kayo, maparandom seat man kayo, automatic binayaran nyo yan. Okay? So, wag rin kayo papayag sana na lumipat kayo. Lalo na ako, binabayaran ko yung seat ko, guys. Pinipili ko yung seat ko. Kaya, pag long flight ako, gusto ko sa window seat para nakakatulog ako, nakakasandal ako. Pag mga short flight lang, like mga 1 hour, 2 hours, doon lang ako sa aisle. Ganon. So, sabi ng isang babae, doon ka na lang kasi ito yung words niya. Doon ka na lang kasi 3 kaming babae. Kayong nakaupo sa 17 ha, ABC. Nakakabisit yung ganong entitled, deported babae kayo. Kasi syempre, anong gagawin nila? Magchichismisan. Ayaw humiwalay. Kung gusto niyo na pala ng mga masunod sa seating arrangement, gusto niyo magkakatabi kayo, pagbayad kayo ng seat ninyo, bubisit ako. Tapos yun, edi yung lalaki, siguro na imbay na siya, tumayo na lang siya bigla. Tapos sabi ng isang babae, ito pa yung pagkakasabi niya, 3 kami babae, doon ka na lang rin naman, window seat din naman. Ganun siya, guys. Yung edad nag-range from 40 to 60. Ganun, 3 sila. So, ang nangyari, yung lalaki tumayo. Tapos, biglang lumapit yung para siguro na na-curious yung isang staff ng flight crew. So, tinanong niya, ma'am, ano pong number ninyo? Parang ganon. Seat number ninyo. Tinuro niya, doon daw. So, ito na. Guys, ko. Kinausap ko yung flight crew. Sabi ko, di ba miss bawal yan? Dapat pag take off na. So, ginawa niya, kinausap niya yung babae. Ma'am, pag na lang, pag naka-take off na, tapos pag naka-off na yung seatbelt sign, parang ganyan. Tinitigan lang siya ng masama. Tapos si kuya nakatayo, kinausap ni ate, sir, okay lang po ba sa inyo? Siyempre, tumayo na siya, ate, ano ka ba? Pero dapat, pag rules nyo yan, it's a no-no. Nako, kung hindi ko nakuha name mo, hindi ko nakuha kasi bilat eh. Naimbay ako. Ang daming ganyan, guys. Alam nyo, hindi nyo ako masisisi mag-compare. Kasi, guys, kapag na-try nyo talaga mag-travel, kahit puro Southeast Asia na country pa yan, makikita nyo yung difference, lalo na sa disiplina. Nakakaasar talaga, nakakahiyang maging Pinoy, guys. Kung i-bash nyo ako about this comment, i-bash nyo ako. Pero masasabi ko sa inyo, mag-travel muna kayo bago nyo sabihin sa akin yan. Tapos ito na. Actually, okay na. Wala nang nagawa si ate. Hindi ako tahimik. Naimbay ako eh. Aba, yung ito naman katabi ko, buti na lang sa 18A ako, walang nakaupo sa 18B. Tapos 18C si kuya. Hindi ko alam kung first time din ni kuya. Di ba guys, sinasabi yan. Pag nagbago pa lang actually, naka-steady pa lang, bawal mag-charge ng phone. Kasi yan eh, protocol nila yan eh. So itong nasa 18C na si kuya, nag-charge ng phone. Ito guys, di ba, automatic naman, pag after ng safety procedure, yung pacer, yung tinuturo, yung mga safety procedure bago mag-take off, di ba? After nun, ang ginagawa nila, nag-check sila, yung buong mga nakaupo, i-check nila kung naka-seatbelt ba yung mga tao, yung mga tray, nakatiklop pa, yung mga window is naka-open. Kasama dapat yung ganon kung may nag-charge ba. Ito na, ilang beses guys, dumaan. Lahat ng crew, hindi napansin yung naka-charge. Alam ko bawal yun kasi one time may na-encounter ako, pinatanggal yun. Kasi nga, sinasabi walang mag-charge hanggat pa lang. Ang ginawa ko, sinabihan ko, kuya,
bawal po mag-charge pag take off na. Pag naka ano na yung seat sign, no? Tinanggal ni kuya. Guys, 4 na yung dumaan, hindi nila napansin, kita-kita. Ibig sabihin guys, Cebu Pacific, make sure na kapag nagche-check kayo, i-check nyo na maigi kasi once na may nangyari, di ba? Ibig sabihin nagkulang kayo. Ay nako, mag-i-email talaga ako. Hindi sa ano guys, kailangan gawin talaga nila yung trabaho nila kasi syempre, the fact na ako pa yung nagsabi, paano kami mangyari, di ba? Syempre piniprevent ko lang yung pwedeng mangyari kung possible na may mangyari. Ayoko nang gano'n syempre. As a responsible citizen. Sinabihan ko si kuya, so ito na. Yung flight natin is tumagal ng 3 hours and 40 minutes. So, bahala kayo kung anong mag-isip ko anong flight yon. So, ito ang ending. Dahil pinagsabihan ko si kuya, hindi ako pinatulog ni kuya. Embay na embay guys sa akin. Every time na iidlip ako, yung upuan niya talagang yumuyog-yug. Alam mo yung sinasadya niya. Tapos kahit anong sabi ko, gumaganon na ako. Wala pa rin. Tapos yung ingay nung pagtiklop niya ng labesa, pag uupo siya, pag aayos lang siya ng upo niya, ay, galit na galit guys. Gustong manakit. Ginantian ko. Ay, nako no. Alam ko namang sinasadya niya. Nung feeling ko, nakanganga siya guys. Tumayo ako, tapos bigla akong umupo ng bigla. Ang sarap makipag-asaran no. Lalo yung mga pambatang asar. Nimbe ako, hindi ako pinapatulog pero at least parang siguro sa sobrang antok ko, kahit papano, nakakatulog ako. Yun nga lang, talagang nananadya siya. Ilang beses yun guys. Hindi na nga ako tumayo para umihi. Kasi nakaihi naman ako bago mag-board. Tawang-tawa ako talaga nung time na yon. Ito pa ha. Tapos, okay na. So, nakalapag na kami. So, napakahaba guys. Parang pinakadulo kami ng gate na binabaan ng Cebu Pacific. As in dulo. Like nilakad namin from dulo to dulo para na makarating sa immigration. Walang issue sana sa immigration. Mabilis lang. Nagbaba ako sa carousel. Ayun na. 3 flight yung nakapila dun sa carousel. Yung paghihintay ko ng paghihintay ng bag namin, umabot ng mga 30 minutes. Walang biro. 30 minutes kami nakatayo doon. Pati yung mga kasabayan kong nasa flight, asar na. Napakabagal daw. Kasi nga, ang daming dumating yung time na yun. Kaya sabi ko sa inyo, as much as possible pag weekends, huwag na lang siguro kayong kukuha ng flight na darating na gano'n. Kung ayaw nyo ma-bear na. Pero pag hindi naman kayo nagmamadali, why not, diba? Okay lang naman. Kung yun yung mura, then go. Tuloy nyo pa rin. Ito na. Yung alam mo yung tipong tell me you're in the Philippines without telling me you're in the Philippines. Since ang dami nang nagagalit, yung mga tao nag-aabang na sa bagahe nila. So ang tendency, nakaharang na sila lahat guys. So yung mga taong nasa likod, hindi na nila makita kung parating na yung bag nila kasi yung mga tao lagpas na doon sa yellow line. Ito yung time na hindi ko kayang manita kasi ang dami nila. Baka mabugbog-burn ako paglabas. Alam mo yung nasa isip ko guys, promise, nasa isip ko na gusto ko sumigaw na paano namin makikita yung luggage namin, nakahala kayo, di ba? Yellow line nga behind yellow line. Gusto kong gano'n guys. Kaso may matanda, alam mo yun, nandun pa rin yung respeto ko. Pero guys, grabe, yun na nga yun Alam mo, naniniwala ako na nasa tao yan nagsisimula yung disiplina. Kung gusto nyo may pag-unlad, disiplina muna, mga shoota kayo. Ang Thailand disiplinado, ang Hong Kong disiplinado pagdating sa MRT, pagdating sa mga ganyang pila-pila. Pilipino lang. Nimbi talaga ako guys. Kasi, pero hindi ko kinaya. Sorry, hindi ko kinayang tumayo doon para mag-viral. Ayoko. So, ayun. Hindi pa tagtatapos guys, parang hindi ko alam. Akala ko bago na yung NAIA. Akala ko nag-i-start ng magbago ang NAIA. Bakit ganon? Hindi kinaya ng manpower. Di okay na. Sige, after 30 to 40 minutes, tapos na yung bagahe. Labas ako. Embay ako. Ewan ko ha, sunod-sunod yung issue ko kung kailan hindi ako naka-camera. So, di ba labas na ako. Bago kayo lumabas, after nyo maklaim yung luggage nyo, kailangan nyo munang i-scan yung mga QR code nyo sa e-travel para dumaan ang custom. Ito guys, meron kasi kaming kasabayan, hindi ko alam kung anong flight yon. Basta, bulto-bultuhan yung bag na dala niya, like sako bag. As in, lagpas ng 10. So sa mga trolley, patong-patong. Nakapila sila sa, parang things to declare, parang sa red line sila. Nasa green line ako. Ito, pila ko.
Aba, ito ha, hindi siya sa custom. Hindi ko alam kung anong basic na lalaking 'yon. Basta nag-a-assist siya eh. Taga-airport. Ito, pakinggan nyo to ha. So, di ba, things to declare and nothing to declare. Parang gano'n. Yung mga sako-sakong bag, syempre magbabayad yun ng custom, guys. So, doon sila sa red line. Red. Pumila ako, guys, sa green. Sinita ko. Kuya, sabi sa akin, nung isang lalaki doon, Kuya, doon ka sa kabila. Sabi ko, bakit, kuya? Sabi niya sa akin, gusto mo magbayad ng tax? Sabi ko, bakit ako magbabayad? Nothing to declare, di ba? Ginanong ko talaga, guys, sa embay ako. Tapos sabi niya, doon ka na lang. Ay, ano sabi ko? Ay! Sabi ko, kuya, hindi ako tanga-tanga, nothing to declare yan, no? Ay, na-embay na ako, guys, kasi naghalo-halo na yung embay ko from the flight. Tapos pagbaba ko doon, yung nilakad na haba-haba pagdating sa luggage. Tapos ganun ka, shoot ako pala eh. Anong silbi ng mga signs nyo dyan? Kung sasabihin mo doon ako sa kabila at magbabayad ako, nakasal natin to declare ako. Ay, gusto kong magsalita ng masama sa camera to. Ay, gusto kong sabihan ng gusto kong ganunin, guys, as in. Kumbaga parang wag mo akong sasabihan kung yan sa sign ninyo at may proof ako na yan ang nakalagay, tanggalin nyo kung ayaw nyong pumila ako dyan. Gusto kong sabihin yun. Labas ako, ito pa. Ito yung pinakamaraming issue, guys, na na-experience ko in my entire parang journey ng pagbabakasyon or pagka-travel. Yung dito na sa Pilipinas. Ito pa, ang ginagawa ko after ng arrival hall, dire-diretso na ako doon sa dulong-dulo para sa multi-level parking para mag-grab. Guys, doon sa multi-level parking, yung mga bantay doon, inalaw nilang maghintay yung mga grab nang wala pang sakay, which is bawal dapat yun. Doon muna dapat sila sa parking area talaga, like nakapark lang sila. Pag nandun na yung customer, saka lang sila pupunta doon sa may pinaka-pick up. Ang tendency, naiipon lalo yung mga naka-hazard. Nako, naiya, walang pag umaga, ibig sabihin ganun katindi, walang bantay siguro. Hindi na mo monitor. Grabe. Na-imbay talaga. Ang hirap nung ganun, guys, kasi parang pinipilit mong yung kunyari, yung San Miguel, pinipilit na lang baguhin yung sistema, baguhin yung airport, pero yung mga tao talaga, guys. Yung tao disiplina. Guys, kaya kapag may mga kalokohan kayo, huwag ko lang sana kayo makasabay. Gusto ko sana positive thoughts lang. Na-imbay ako, lalo na kay kuya, guys, yung sinabing gusto kong magbayad ng tax. Usap paling kita. Gusto ko ganunin? Ay, no. O, nag-rant lang ako, sorry naman. For sure, yung iba sa inyo makakasal at makaka-relate sa akin. As in, guys, hindi nyo kami masisisi kapag kino-compare namin ang Pilipinas sa ibang bansa. Hindi yan dahil sa pwede nyo sabihin na doon ka na lang tumira, huwag ka nang umuwi ng Pilipinas. Hindi, guys. So, ibig sabihin, gano'n na lang yung mindset natin. Hindi ka na magbabago. Diba? Disiplina. Basta, na-imbay ako. Actually, alam nyo ba, kinikimkim ko to. Kasi hindi pa ako nagbablog. Kinikimkim ko, sabi ko, gusto ko sanang i-on yung camera ko at mag-rant doon sa airport. Kaso pagod na ako, guys. Di ba nga, hindi ako masyado nakatulog sa flight. Tapos, ang dami pang issue. Pagod na yung katawang lupa ko, gusto ko na umuwi para makatulog. Ay, nako. Ayan, ayun lang yung, guys, yung gusto kong i-vent out. At least na-vent out ko sa inyo. Na-imbay kasi talaga ako. As in, bakit gano'n? Kailan pa tayo magbabago? Hindi ako sa nagyayabang, guys, ha. Ito yung sasabi kong reality. We need to face the reality na nangyayari talaga to. Kung hindi nyo ma-experience, pues kami na-experience namin. So, yun lang yun. Which is, walang masamang magpakatotoo. Okay? Yun yung yung sampal sa mukha natin kasi hindi natin matanggap yung katotohanan. Tapos dati may nagko-comment pa sa akin na, ang hiling mong i-compare Pilipinas sa ganyan keme-keme. Mag-travel ka muna, kuya. Nag-travel ka muna bago ka mag-inarte ng ganyan. Okay, so we are done here. Nag-rant lang talaga ako para malamigan tayo. At in fairness, nalamigan na ako. At ito na naman, kumukulimlim. So kailangan na natin maglakad pabalik ng hotel, pero itutour ko pa rin kayo para at least may idea kayo, ha? So let's go. So ito, guys, yung Novotel. Bali sa likod niyan, Shopwise. Tapos Gateway 2. Yon. Yan, dito kami palagi naka-stay sa Novotel. Next week, actually, guys. Next week. Diyan kami. Diyan kami mag-stay.
Look at that, oh. Maulan. Tara, bilisan na natin. Ayan. So, ito guys, yung sinasabi ko dating Shopwise. Itong Fiesta Carnival. So, bali ano yan? Parang peryahan. Mini peryahan sa loob. Indoor. And this is the Araneta Coliseum. Ayan na. Ayan. So, ito guys, ang Araneta Coliseum. Gateway 1. Tapos sa likod niyan, pwede na kayo dumaan doon. Gateway 2. Tapos connecting na siya sa EBC Styles. Tapos dito naman, yung sa parang sa may Fiesta Carnival, maraming kainan dito. Which is kapag dito kami nag-stay sa Novotel, ayan, a lot of options. May KFC, may Gongcha. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Gongcha. Tapos ito, mahaba tong gateway. Gateway 1 to. Hanggang dulo. Pag dinire-diretso yung gateway 1, bali sa tumbok niyan is LRT na. May LRT doon. Pero hindi natin pupuntahan. Tapos ito, Kia Theater. New Frontier na siya. May McDonald's. Tara, tawid na tayo kasi uulan na naman. We are heading to McDonald's. Oh, diba? Mas gusto ko pa rin yung ano, yung sakit ng lower back sa kakalakad. Gusto ko pa rin yung Gongcha. Ay, taray, may Popeyes na dito. Eh, McDonald's, may takeout sila. Tapos, Popeyes. And dati kong favorite guys, yung Tim Hortons. Kaso, parang ilang years, like before pandemic pa yan, diyan na kami umiinom, like lalo na sa office. Pero nagbago, masyadong laking pagbabago nung ano nila, coffee nila, lalo na yung double-double. Ayan, uwian na nila yung mga nag-fun run. So itong New Frontier. Tapos ito yung escalator niya going up. Diba? Pabalik na tayo dun sa may Cubao Expo. Magdire-diretso na rin to. Tapos may Burger King dito, just in case naghahanap kayo. Ayan. Hinihingal. Ginusto ko to, diba? Yes. Yesterday. Char. Tapos may Watson dito. Ayan. May Watson dito. May Mercury naman doon sa dulo, diba? May 7-Eleven din dito. Tapos may buffet, which is the Four Seasons. Ito, hot pot. Tcharan! Four Seasons. Tapos ito yung 7-Eleven. Pero marami naman 7-Eleven din doon sa Aurora. Aurora Boulevard. Ayan o. Uy, by the way guys going back sa Red Planet, I forgot to mention, basta sa Red Planet, Cubao, pet friendly pala siya. At least one pet is allowed. That's 600 pesos. I'm not sure kung ano yung inclusion, pero pwede natin i-check mamaya. Ayan, may BPI. Grabe, pawis na ako. O ito na ulit tayo. Doon yung Food Expo. Tapos dito yung may Mercury, dito tayo. Tabit lang. O at least makakabalik na tayo habang wala pang ulan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ukay-ukay nadaanan natin kahapon. Ang ending sa ginawa natin, para din tayo nag-jogging. Grabe yung pawis ko. So ang gagawin natin pag uwi, maliligo na tayo, tapos check out na tayo. And currently it is 9:05 pa lang. Sabi ko 10 dapat tayo aalis Pero sige, mag-outro lang ako doon. Tropical Hut dito. O kung naaalala nyo yun guys, Tropical Hut since 1965. OG, grabe di ba? Sa chicken, tapos burger. Guys, masarap ang burger. O ito, Mercury Drugs. Tapos may bibilhan tayo dito na pandesal. Sana nandito pa si Kuya. 5 piso lang daw O di ba? Thank you guys sa pagsama sa akin paglilibot dito sa Araneta. O di ba? Para at least meron na kayong idea. And if ever may mga may mga event like mga concert sa Kia Theater o kaya sa Smart Araneta, ang go-to place ninyo talaga for accommodation is Novotel, Ibis, or itong Red Planet. Kaya meron pa. Magkano isa? 50 pesos.
Sarap po. Mainit-init pa. Tikman muna natin. Pag masarap, bili pa tayo ulit. Ano siya? May cheese. Masarap, masarap. Kaya 5 pa nga, ay 10 pa. Sarap eh. Guys, if ever nandito kayo, abangan nyo si Kuya. Masarap yung pandesal niya. 5 piso isa. Good morning, Joe. Question lang pala. Ilang sa pet, ilang pet ang pwede? Isa lang po. Isa lang, per room. So sa 600 oh, anong inclusion niya? Wala. Yung Wala, parang sir. accommodation niya lang. Pwede lang sa sir. Kayo na rin po yung magdadala ng plate. Ano tayo per... Okay, sige, sige. Thank you. I'll be checking out na siguro mga 9:30. Ha? For example, sir, if you need late checkout, we could give you rin naman. Hindi may ganap eh. Thank you, Joe. Nice meeting you, ah. Hello po. Kaya gusto mo pandesal? Okay na. Salamat po. Sige po. Lector pa lang po. Apo. Thank you. Mababait mga tao dito. So if you want yung talagang safe, tapos friendly staff, Red Planet. And given a chance, like sabihin natin, gusto ko lang magstay dito. Dito ako, kung gusto ko makamura. Alright, so guys, we are back here sa ating room. Oh my God! Masarap yung pandesal. Nalalasahan ko na. Wait. Na-miss ko to. Iniwanan ko kasi. Kaya tignan nyo hawak-hawak ko. Oh. Hawak-hawak ko lang. Yan. Hugas na ako ng kamay. Ba't galit ka? Wait lang. Ay, meron pa ako. Tuna pa eh. Alright guys, so we are done. Finally! We are back here sa ating room. And in a few moments, mag-check out na tayo. Magpe-prepare lang ako. Wala na. Okay na to. Humiga sa kama ng galing sa labas. Okay lang kasi pa-check out na tayo. Papalitan naman nila to. So anyway, I had fun and nagustuhan ko siya. Ba't hinihingal? Ay, ang cute. O diba, ang ganda. Ganda ng dito. So sige, paalam na tayo. Thank you so much guys sa pagsama sa akin dito sa Red Planet. And this is sa Cubao Aurora Boulevard branch. Marami sila guys, branches all over the Philippines. And also meron din sila sa Thailand. Thailand lang yung naalala ko, sorry. Lalagay ko na lang dito. And if you want to get a discount guys, you can register or sign up sa kanilang website. Or syempre, you can book through Klook as well. You can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to 3 times use per account. Yun lang guys. And masasabi ko lang, syempre, kung nagustuhan nyo yung video natin, please like this video and share. And please do subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Saan man tayo magpunta? Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never get to this age again guys. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys on our next travel vlog. Mama.